May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo o hindi. Nako! Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Nako, ngayong mga panahon na to, marami ho ang mga nagpapanik doon sa hindi sinagot na tanong nitong si VP Sara na kung nasa ICC detention facility pa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakalaya na nga ba o nasa loob pa rin siya ng ICC? Yan ho ang pag-uusapan natin dito sa video na to. At itong si Nicolas Torre, anak ng Tokwa. Nicolas Torre, hindi ka pa nakaisang round, hingal kabayo ka na. Paano pa pagka hinarap mo itong si Mayor Baste Duterte? Yan o ang mga pag-uusapan natin dito sa video na to. At ang interview nitong si Atty. Conti lang talaga ho mga kababayan, pagbigyan na natin. No? Wala ho eh. Atty. Conti nga eh. Walang nalalaman. Conti ho mga kababayan. Interview niya ho dito kay Manong Ted Filon at dito kay DJ Chacha. Yan ang pag-uusapan natin. Usaping ICC pa rin ho mga kababayan, pero tayo ay nabubuhayan ng pag-asa. Mga kababayan, parang nakikita na ho natin ang pag-asa dito sa mga development na to. Una, dinifer ho ng pre-trial chamber ng ICC yung pagdesisyon dyan sa interim release nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon naman, hindi ho sinagot ni VP Sara kung nasa loob pa ng detention facility o nasa labas na itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto suman sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. At yung kumakalat na post kaugnay dito sa 30 million, napupusta daw itong si Manong Chabit, itong si Gob Chabit dito kay Mayor Baste Duterte. Fake news ho yan mga kababayan. Nag-post na ho itong si Manong Chabit Singson. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, natambakan na ho tayo. Kailangan na ho nating mag-mega love shoutout sa mga kasama natin dito sa PH Update. Mega love shoutout dito kay Ma'am Ana Ramos. Ma'am Ana Ramos, 7 days na ho ito. Maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout. Marami-rami ho ito mga kababayan. Mega love shoutout din dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, Joel pala, sorry. Sir Joel Arellano, maraming salamat. Mega love shoutout, Sir Joel Arellano. Ito kasi yung mga suki natin eh. Sir Joel Arellano, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mega love shoutout din ho dito kay Lady Warrior 101. Lady Warrior 101, maraming salamat. Mega love shoutout. Maraming salamat ho. Mega love shoutout din ho dito kay MJM. MJM, maraming salamat. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Ariza Yen. Siyempre, hindi ho mawawala yan. Laging nandyan si Ma'am Ariza Yen. Maraming salamat, madam. Aba, talaga naman. Parang ang susunod na destination nitong si Ma'am Ariza Yen ay New Zealand. Talagang papasyal na lang tong si Ma'am Ariza Yen. Mega love shoutout din ho dito kay Rachel Go. Maraming salamat. Mega love shoutout ho. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Jordan Cabico. Sir Jordan, maraming salamat. Mega love shoutout Nakabakasyon tong si Sir Jordan Cabico. Enjoy nyo ho bakasyon nyo, Sir Jordan. Mega love shoutout din ho dito kay Astrid Alia. Maraming salamat, Astrid Alia. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Raimi. Ma'am Raimi, mega love shoutout. Maraming salamat sa pasuporta sa PH Update. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Mega love shoutout din ho dito kay Lindsay. Lindsay, salamat maraming salamat. Thanks. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Raspberry. Ma'am Raspberry, kumusta na ho kayo? Be safe and God bless the Philippines. Maraming salamat, Ma'am Raspberry. Palakpakan natin. Nako, eto na nga ba sinasabi natin, natambakan tayo. Ma'am Lovelyn Shibukawa. Konti na lang, Ma'am Lovelyn. Konti na lang, Ma'am Lovelyn Shibukawa. Alam ko, kaisa kita sa aking selebrasyon dito sa PH Update kung sakaling umabot tayo ng 1 million subscriber. Mabuhay ka, Ma'am Lovelyn Shibukawa. Mega love shoutout din ho dito kay Diyosa Quiring. Maraming salamat, Diyosa Quiring. Mega love shoutout Yan na nga ba sinasabi natin, natambakan na ho tayo. Eto na nga mga kababayan, rekta ho muna tayo dito sa pasuntok-suntok na to nitong si General Torre. Akala mo naman talaga may sinabi. Akala mo naman talaga hindi pa nga nakaisang round, hingal kabayo na. Ito, panoorin mo natin mga kababayan. Kaya ako naiintindihan ko na itong si Gob Chabit. Kung fake news man yung na yan, kumalat na post na yan, hindi yung totoo yan
Pero kung sakaling matuloy ito at pumusta itong si Mayor Chavit ng 30 million dito kay Mayor Baste Duterte, naiintindihan ko siya. Kahit 10 piso lang pera ko, ipupusta ko pa kay Mayor Baste. Tingnan nyo naman mga kababayan. Tingnan nyo naman. Oh, hingal kabayo na si Tore. Ano pa yan? Oh, ano, kaya pa ba Brad? Di pa nag-uumpisa laban, hingal kabayo ka na. Langyang yan. Ano, isa lamang ho ito sa napakaraming diversionary tactics na ginagawa ng administration. O ikaw naman, Tore, ngayon. O ikaw naman mag-ano ngayon, ibahin mo usapan, yayain mo na suntukan, yang si ano, yayain mo ng boxing. Yang si Mayor Baste. O, nag-push up pa nga, anak ng tokwa. Ano pa lang yung ika nga, posture pa lang wala na eh. Ika nga mukhang may osteoporosis tong lolo na to eh. Brad, pag nagpo-push up, nagbi-bend ang siko. Hindi yung parang tinutulak mo semento, ganon. Walang niya ka, talaga sintu-sintu nga tong mama na to. Tinutulak niya semento. Sige. Hindi ganyan mag-push up, Brad. Hindi ka, ang mag-push up, very harmonious ika nga. Daan-dahan. Hindi yung, binibira mo? Gusto mong pababain yung semento? Walang niya ka, hindi bumabaloktot eh. Hindi bumabaloktot yan ang problema natin na Nicolas Torre. Ito na naman mga kababayan. Pakitaan ko kayo ng isang round nitong si Torre. Tingnan niyo kayo na humusga mga kababayan. Kung tatama ito kay Mayor Baste Duterte. Pero base sa ating obserbasyon, hindi ho tatama yung mama na yan. Kahit isang job lang baka hindi tumama kay Mayor Baste yan. Game. Talaga naman. Yan ang sinasabi ko. Training lang ng training, Brad. Naku, pagka tinamaan ka nung left hook, right hook, nitong si, left hook, right straight, nitong si Mayor Baste, may kalalagyan ka, walang yakang Tore ka. Hinahamon ka naman nito si Jay Guevara, ayaw mo naman lumaban. Naduduwag ka kay Jay Guevara. Dahil kung sakaling hindi nakatama si Jay sa'yo, hahamunin ka na lang yan, sampala ka sa pagkain. Hindi mo makakatalo kay Jay. Nakita nyo katawan ni Jay Guevara, di ba? Malupit yan. Shout out, Jay Guevara. Mag-subscribe kayo kay Jay Guevara. Malupit yan. Wala na, pagod na. Nako. Napakalaking napakalaking insulto, di ba? Kung gusto ko makita mabugbog yan si Tore. Pag nabugbog yan si Tore, pagka ika nga na-knockout yan itong si Mayor Baste, magpapaparty ako. Lahat ng subscriber ko imbitado. Yan. Di ba? Magpapaparty ko tayo mga kababayan. Lahat kayo imbitado. Pag nanalo si Mayor, pagka na-knockout ni Mayor Baste, gusto ko yung tipong, yung tipong parang lasing na tong si Tore, pagka tinagtag, ganyan si Tore, yung tipong binilangan na ng 1,000, di pa rin tumatayo. Yun ang gusto kong makita. Yung mabigyan talaga yan ni Mayor Baste, yung tipong labanan nyo na para yung tipong, yung sama ng loob natin, ibibigay namin sa'yo lahat. Yung isang sapak para sa akin yan, para dito kay Tore. Hindi, doon sa boxing nila, hindi ko sasapakin yan si Tore. Hindi naman ako inahamon eh. Kumbaga, yung isa sapak nitong si Mayor Baste dito kay Tore, inaalay ko yon para sa mga kababayan natin dito sa PH Update. Nagigil dyan sa pagbubuka niya si Nicolas Torre. Tsaka. Straight. Nako. Wala na, pagod na. Hanggang doon lang siya mga kababayan. Hanggang doon lang si Nicolas Torre. Yan. Wala na isang round pa lang, yung bunga nga niya nakabunga na. Paano mo lalabanan si Mayor Baste? Dapat i-hype natin to. Yarin lang mga Pilipino nasa bahay. Tuloy na natin yan. Pero ang problema kasi dito, garabyado itong si Mayor Baste sa'yo eh. Mukha ni si Mayor Baste, medyo kahawig-hawig ko eh. Yung gandang lalaki talagang nasa amin eh. Pero ang problema dito, wala ka nang babasagin, basag-basag na eh. Wala ka nang sisirain eh. Anak ng toka. Kahit nga sa aso, lugi ang aso dito pag nanghirap ng mukha eh, di ba? Wala eh. Anong lugi si Mayor Baste? Pag natin,
Ipagpalagay na natin, nagkabugbugan yung dalawa na yan. Medyo nagkaroon ng cut itong si Mayor Baste. Talo na siya kagad. Kahit naman knock-out nga yung si Nicolas Torre, talo pa rin yung si Mayor Baste. Bakit? Sa pangit niyang si Nicolas Torre. Anak ng tokwa. Kahit aso, ayaw na makipagpalit ng mukha dyan sa mama na yan eh. Ilalaban mo si Mayor Baste. Gandang lalaki nun, parang ako yun eh. Di ba? Hindi pwede yun. Si Jay Guevara na lang talaga. Yung, buti pa yun, nakabatch ka. Hindi ko naman sinasabing hindi kagandahan kung lalaki yang si Idol J. Ibig ko sabihin, magka-height, magkatimbang, malaki din siya niyan si Nicolas Torre, maliit ng pagmumukha yan. Pero ang kapal-kapal ng taba sa tiyan yan. Ito, rektaho tayo dito sa report ng nitong si Manong Ted at nitong si GJ Chacha. Kaugnay sa mga maiinit na kaganapan sa ating bansa ngayong mga panahon na to. GJ Chacha, game! Pambansa. Hindi nagustuhan ng ilang senador ang naging resulta ng trade deal ng Amerika at ng Pilipinas matapos nga po ang pulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ni US President Donald Trump. Napagkasunduan nilang mula sa 20% ay magiging 19% na lamang. Ang gagawin. Hindi, significant win. Ang taripang ipapataw sa mga produktong gawang Pilipinas. Bilang kapalit, tatanggalan ng taripa ng Pilipinas ang ilang produkto ng Amerika katulad po ng mga sasakyan. Mismong ang kapatid ng Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos ang unang tumabla sa nasabing kasunduan. Paano raw nasabi ng Pangulo na panalo pa rin ang Pilipinas sa kasunduang ito? Nainsulto naman daw si Senator Ping Lacson sa hindi patas na tariff agreement. Ang payo niya, humanap na lamang ang Pilipinas ng ibang trading partners. Naniniwala rin si Senator Mig Zubiri na dehado at lugi ang Pilipinas sa resulta po ng kasunduan dahil mataas po ang babayarang taripa sa i-export nating produkto habang babaha naman ng mga produktong galing Amerika sa ating merkado. Sa ibang mga balita mga kapatid, gusto namang paimbestigahan ni Senator Tito Soto ang bilyon-bilyong pisong budget insertions o pondong isiningit sa 2025 national budget. Ayon po kay Soto, aabot sa 142.7 billion pesos. Ang dagdag na pondong isiningit sa national budget kahit wala ito sa orihinal na plano. Giit ng senador, iskandaloso at labis-labis kaya dapat imbestigahan dahil baka mayroon daw mas malala pa rito. Oras na gumulong pong investigasyon, iimbitahan daw ni Soto sa hearing si dating Senator Grace Poe dahil siya po ang chairperson ng Senate Committee on Finance noong huling deliberasyon ng budget. We cannot tolerate that. Hindi natin pwedeng hayaang maulit eh. Una sa lahat, pigilin natin yan. Kung ito hindi pa nare-release ng gobyerno to, dapat hindi i-release ng Presidente. Pag uwi ni Presidente, gusto niyang alamin din niya ito sapagkat nakarating na sa kanya at medyo ang pagkakasabi sa akin, nagalit daw. Siguradong hindi niya alam eh. Dahil kung alam niya yan, ibibito yan eh. Yan nga po ang Alam niya, anak ng toko, ito naman si Soto, todo tanggol ka pa. Ang tagal ng pag-uusap, ang tagal bago pirmahan, napakadaming delay bago niya pinirmahan niya ang 2025 budget na yun. Inuunggoy mo na naman eh. Hugas kamay na naman kayo dyan sa visit na budget na yan. Di ba? Ayaw nga pirmahan ni Marcos Jr. Kinokontra yung mga daming na wag ituloy, ibalik sa BICAM level. Di ba? Nung nakaraan taon, wag mo pinirmahan yan. May parang problema. Pinirmahan pa rin niya. Ang dami niyang vinito eh. Imposibleng di makita yan ang gagaling sa kapirahan ng mga nakapaligid kay Marcos Jr. To talagang si Soto. Alam mo, Soto, kaya nalalamian kami dyan sa mga tirada mo na yan. Yung tipong pinagtatanggol mo pa, pinirmahan na nga niya. Kung hindi niya alam at pinirmahan niya, dapat mag-resign na siya. Buisit na yan. tinig ni Senator Tito Soto. Kumasa naman po si PNP Chief General Nicolas Torre III sa hamon ng sapakan ni Davao City Mayor o Davao City Vice Mayor Baste Duterte. Nagugat po yan sa hinanakit ni Baste na tila pinupuntirya raw ni Torre ang kanyang pamilya. Dahil po dyan, hinamon niya ang general ng sapakan. Anya, matapang lamang daw si Torre dahil nasa posisyon ito. Bumuelta naman ang general na papayag siya sa hamon ni Baste pero gawin na lamang daw nilang charity match sa Araneta. Payag daw siya na magharap sila sa 12 rounds ng boxing at ibigay sa mga nasa... Ayan o.
Ayan o, ang nanghahamon ng 12 rounds ng bukas ang panga. Nakanganga siya, paano ka magte-12 round, Brad? Nakabukas yung panga mo. Nakanganga ka na. Anak ng Petra Garabata. Nganga na eh. Lanta ng bagyo ang kikitain ng laban. Wala pang tugon sa pahayag ni Torre si Vice Mayor Duterte. Mga kapatid, 7:28 ang Eto na o, rekta na o tayo dito sa interview nitong si DJ Chacha dito kay dito kay Attorney Conti. Attorney Conti ang kokote. Ito, pakinggan mo natin. Kung okay na po ang kanyang linya. Attorney? Hello, Attorney? attorney. Kasi Maganda sila attorney, kinakabahan na yan. Kinakabahan na. Ano to? Bakit hindi sinagot mo, Sarah? Nasa detention facility pa ba itong si Tatay Digong? Ano nangyari dyan? umaga. Ayan, Ayun, better, Magandang umaga sa better. mga Shokoy at Sirena na pumapasok sa trabaho at sa eskwela. Oh, so sirena tayo today, Attorney Cristina Conti. Akala ko sa mga syunga. Shokoy, iba yung Shokoy sa syunga. Ikaw talaga. Ginagalit mo na naman sila. Oo. Okay, go Oh, ahead. ito na. Okay. Attorney Cristina Okay na ang Conti. sound. Ito po, hindi na cancel ang ating usapan, pero ang hiling nga po ng depensa nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte, i-cancel muna yung confirmation of charges on September 23. Ano po yung magiging implications nito Nako. sa kaso ngayon? At ano po ba yung tinatawag nila na dapat status conference muna? Sa proseso ng ICC, paano nyo po i-explain yan? Una, di umano kasi may impormasyon na hindi pa sila natanggap at merong impormasyon na late silang natanggap. So marami ito. Kaya hindi daw sila makapagpasya. At ang makikita lang natin dun sa redacted documents ay kumbaga dapat daw ay merong expert na tumingin dito sa impormasyon na ito. Kaya sabi nila, teka, what if sa status conference, parang housekeeping, yung parang, teka, ano na ba ang itsura, ang lagay ng palitan ng impormasyon? O magkakaharap ito, prosecution, defense, at yung judges. At siguro doon pagpapasyahan kung may magpapalit bang deadline o kaya okay na ba, pwede na bang ibigay ang impormasyon na ito, papaano yung iba. Ganun yung status conference para bang housekeeping, Oo. harap-harap, o okay ka na ba? O kayo, okay na ba kayo? Mm-mm. Pero hanggang hindi daw ito nagagawa, ay mukhang hindi napapanahon or hindi kaya ng depensa na humarap sa September 23. Problema yon. At actually, yung ganitong reasoning ay naging dahilan kung bakit ang depensa ay pinayagan na maipagpaliban muna yung decision, yung pagpapasya doon sa interim release. Kasi halos ready na eh. Yung sa interim release, kailangan lang naman may magsalita. Tatlong panig yan. Prosecution, biktima, at saka yung mga bansa. Ngayon ko nalaman na yung mga bansa pala, relevant states eh. Ako ba? Interesting ito. States, kumbaga marami-rami, na nagbigay na ng kanilang pananaw sa ICC. Kaya kung iisipin mo, di ready na magpasya yung ICC. Kaya parang sabi yata ng isang judge, bakit natin pagpapaliban? Pwede na. Kumbaga, the issue is ripe for adjudication. Ito na hawak na natin lahat ng impormasyon. Kaya lang kung maalala natin, mga 2 weeks ago, sabi din ni Duterte, hayaan nyo kami na sumagot sa sagot ng prosecution. Pero Attorney Cristina, yung po pala ang dahilan kung bakit kagabi lumabas sa mga balita na ipagpapaliban yung desisyon for interim release, nakaapekto po pala itong request nila for status conference. Ngayon, tungkol po dun sa impormasyon na binabanggit po ng kampo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, base po sa inyo po mga impormasyon na natatanggap din, ano po ba ito? Talagang may information or is this another way para i-delay lang po nila yung pag-usad po ng kaso? Mukhang may laman yung impormasyon, palagay ko. At for me, telling na sinasabi nila, gagamitin nila sa depensa nila yung itong impormasyon. At kung ano man ito, ay mukhang may kailangan pang pagdaanang na, kumbaga, test o kaya parang expert, na hinihintay silang expert Oo. na tumingin itong impormasyon. Kaya,
Abangan natin. Ang hirap Opo. mag-speculate para hindi na rin kumbaga malito yung mga tao. Wag na tayong mag-speculate. Hintayin Oo. natin kung yung mismong depensa ang magsasabi kung Oo. ano ba itong impormasyon. Pero sa atin ngayon, ang epekto, nakaantabay tayo at nangangamba tuloy doon sa September 23. Pero palagay ko konting linaw lang. Kaya yung status conference, palagay ko makakatulong ito para sa prosecution tsaka sa defense na magpasya kung ano ba, sino ba ang na-late dyan, ano bang impormasyon ng kulang. So ang pupwede pala mangyari, posibleng kung sakali man napapayagan sila ng ICC, mababago po yung date for confirmation of charges, mamumove po yan from September 23 na hindi pa natin alam kung kailan. Gaano po katagal bago desisyonan itong mga ganitong hiling ng kampo ng dating Pangulong Duterte? Dalawa yung hiling nila ngayon eh. Yung una, wag muna decidean yung interim release, and then yung pangalawa, ito nga po na baguhin. Magaling itong si Attorney Kaufman. Alam niya kung paano labanan itong mga ano na to, mga masasamang elemento na to. Alam niya kung paano ikutan itong kabalastugan na nangyayari na to sa ICC. Yung Mahusay. wag muna mag-confirmation of charges, dito muna tayo sa state conference. Gaano katagal po ang desisyon dyan ng ICC? Dapat mabilis lang kasi housekeeping, pwedeng kahit isang judge lang yan eh. Parang paghaharapin lang yung dalawang partido at sabihin, ano ba, may changes ba? Pero DJ Chacha, may isa pa na pending. Yung kanilang defense na challenge to jurisdiction, na wala namang jurisdiction yung court. Kaya wag na tayong tumuloy at all sa status conference. Kaya parang itong ICC, hindi naman sa lunod, pero parang medyo nasa leeg na ang kanilang motion galing dun sa kabila. Kasi may status conference para sa confirmation of charges, kung hindi mapipigilan. At the same time, kini-question nila yung proceedings. Dapat hindi na nga nagsisimula ito, dapat hindi na nga tayo tutuloy dito. Kasi wala naman kayong jurisdiction. Tapos, meron pang patungkol sa interim release. Ang lumalabas ngayon, walang magpapasya, walang magde-decide on anything. At kung pwede sana, sabi ng defense, ewan ko nga rin, sa September 23, doon ang panahon para magpasya. Harap-harap. Ayaw pa rin nilang matuloy yun. Oh, kayo nga dyan eh. Ito namang si Attorney Conti. Konting konting sa bagay trabaho nyo talaga na i-prosecute itong si trabaho nyo talaga na talagang hindi na mapauwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang advantage nyo lang, mayat maya meron kayong interview sa mga mainstream media na to. Pero sa bagay, nandito naman ho tayo mga kababayan para mapakita sa ating mga kababayan ang kabalbalan nitong mga individual na itong kagaya nitong si Attorney Conti. Kaya kayong strategy yan, igang ha. Huwag niyong question hindi naman kayo kini-question ng maglatagan na lang kayo. Pagka sinabi nitong si Attorney Kaufman, okay, game na tayo. Doon tayo magiging game. Pero pagka ganyan, huwag mo na. Ng Petrang Garapatay, malay nyo nga, nasa Pilipinas na yun si Tatay Digong. Di ba? Kaya sabi namin nakaka-worry, nakaka-concern na maski yung defense, sila pumapayag na ipagpalit. Kasi yung interim release, kung ako gusto kong lumaya, pagpasahan nyo na ngayon. Kaya lang, mukhang material. Oo. Importante itong punto ng depensa nila. Oo. So abangan na lang natin kung kailan yung desisyon na yan. Na sinasabi mo, Kabado 20 na ho itong si Attorney Conti, parang nararamdaman na niya na talagang lalaya na itong si Tatay mabilis Digong. naman dapat. Pero nasa mga balita din na caught off guard si VP Sara Duterte sa The Hague. May nagtanong sa kanya kasi may mga kumakalat po na reports ngayon na nakalabas na raw ng detention facility ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero si VP Sara nung tinanong, tumanggi po siyang sagutin na oo, hindi. Nako. Ano po ba talagang balita dito? Nakalabas ba talaga ng detention facility ang dating Pangulo? Kung sakaling nakalabas, Oo. ay posibleng temporary lang, mabilis lang. At ang isang paraan para makalabas without, needing court order, ganyan sa atin, di ba? Kailangan mo ng court order, ay for medical reasons. So, posibleng may ganon. Pero yung paglabas na, patungkol sa kaso, walang ganon. Oo. Kalma ka lang, madam. Lagi naman may first time eh. Hindi nga sumagot si VP Sara eh. May first time naman lagi. Diba? Ganyan naman tayo. Laging may first time.
Si Tatay Digong nga, first time na nangyari sa isang presidente na kinidnap at pinadala sa dahig, di ba? Ito first time. Nakadetain sa ICC, bigla-bigla nakalaya. Oh. Malaya Medical ka lamang reasons kung may lang. order mula sa court. Medical reason or Nako. emergency reason. Pero pagka mga gano'n na pinapalabas po for medical or emergency reasons, hindi po ba that ini-inform yung pong mga, halimbawa po kayo yung, or abogado na may hawak din po dito sa kaso? Or even yung pong mga biktima, yung pamilya po ng biktima ng drug war? Depende yan. Ito naman si DJ Chacha. DJ Chacha. Uy, abisuhan daw yung mga yung mga biktima. Sino bang biktima? Nasaan yung biktima? Yung ilan? 13,000? Gawin yun ng 1 milyon. Nasa sila? Nakikita lang namin yung si Aling Sila. Hindi, ano yan, si DJ Chacha. Hindi Talagang naman sa lagi. Lalo na, naalala ko yan yung pwede bang magkaroon ng medical bulletin ko kay Duterte. Alam nyo, hindi nila gawain yan. Lalo na, sa totoo, ang kanilang konsepto ay, the information is not ours to give. It is the detainees. At yung detainee, kung ayaw niyang ibigay yung impormasyon, kung ayaw magka-status bulletin, medical bulletin, edi wala. Kaya, kung sa mga nanghihingi niyan, balik tayo kay Duterte. Kung pumapayag siya, ipapakalat yan ng ICC o kaya ng defense. Pero kung hindi siya pumapayag, edi talagang hindi lalabas yung patungkol sa anything tungkol sa kanyang medical condition. Hindi magsa-status bulletin yung parang, ito na, okay naman tong, parang madi-defensive ba? Ito picture nung nung sinasabi yung butot balat na, hindi naman. Hindi ganyan yung ICC. Tuloy lang sila kasi, kumbaga may doktor doon na sasabihin na okay yung tao namin. Narinig ko din naman galing sa Duterte family. Okay siya, glowing. Narinig ko ba yung kanino ko ba narinig? Glowing, pero pumayat. Opo. Okay, sige. So, Attorney Chrissy, kumbaga, ang importante po doon sa mga main case, no, tsaka sa proseso, dapat talaga maimpormahan ito pong prosecution at ang mga complainants dito. Yan pong pinaka-importante. Bagamat kaninyo may mga pag-agam-agam o pangamba, pero hindi naman po pwedeng maglabas ng desisyon o anuman pong major po, no, na usapin dito nang hindi kayo na bibigyan ng informasyon. Yes, Manong Ted. Yun ang importante dyan. Sige po, so Attorney, muli. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video kaugnay dyan sa interview na yan, itong si Attorney Conti. Ba't si hindi ba natin pwedeng tawagan dyan, yung si Attorney Harry Roque? Para interviewin siya dyan sa programa nila. I mean, para maging balanse, di ba? Yung isa nasa daig, yung isa nasa Pilipinas. Para yung sumisimpat siya na dapat makulong itong isa sumisimpat siya na dapat makulong kung si Tatay Digong, yung isa naman, alam niya talaga na inosente itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at illegal yung pagpapadala na yan kay Tatay Digong dyan sa The Hague, Netherlands. Ayun na nga, maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.